Magandang araw mga kababos! Narito naman po si Momita at ngayon ay gagawa po tayo ng dishwashing paste. Tara, magsimula po tayo. Wala na po eh. Wala nakakabuti. Tapos na ang aming Santa Seno. Ano ba to? Video? Ay, wait lang. Sorry naman. Yan. Ngayon po, tayo ay gagawa ng dishwashing paste. Meron na naman tayo maidadagdag sa ating refilling station. Ito pong dishwashing paste natin ay 3 kilos yung yield niya. So, narito po ang ating kakailanganin. Una, kailangan po natin ng pail o timba na kung saan doon tayo nag-mix. Siyempre, kailangan natin ng may hiwagang stick, yung ating mixer, at kailangan po natin ng plastic spatula. Nakahanda na rin po ang aking weighing scale at ang mga paglalagyan po ng ating dishwashing paste. Ngayon, ito naman po ang ingredients. So, ingredients talagang magluluto tayo, no? Kailangan po kasi natin ng degreaser. Okay. Kailangan po natin ng soda ash, yung ating colorant, yung ating cleaning agent, at yung hardener natin, kung saan doon natin malalaman yung consistency ng ating paste, at yung ating scent. Ang ating scent po ay lemon scent. So, magsisimula po tayo, okay? So, kailangan po natin ilagay sa ating lalagyanan yung pre-mix degreasing agent. Na-miss ko ang pag-mix ngayon kasi matagal akong hindi nakapagawa ng video. Actually, nakagawa na po ako ng pet shampoo. Ang bango-bango niya, naubos na. Kasi yun po yung order sa akin din. Tapos, na-deliver ko na. So, next time po, pag gagawa po ako, ipapakita ko po sa inyo yung pet shampoo natin. Ginamit ko na po siya para sa aking mga alaga at napakabango po nila. Ngayon po, ang ipapakita ko sa inyo ay paggawa po naman ng dishwashing paste. After natin, i-mix daw po natin ng 1. Walang water itong ating haluin natin ng isang minuto. Pagkatapos po nito, ay ilalagay natin ang soda ash. Soda ash. At kailangan po natin siyang i-mix ng 3 minutes. Talaga mekos-mekos pa rin tayo. Okay, yung soda ash ay medyo mainit siya. So, haluin po natin siya ng 3 minutes. Tapos, ilalagay natin ang ating colorant. Kaya po ako nagawa na nito. Yung order po sa akin. Maganda po kasi itong i-alok sa mga nagtitinda ng mga pagkain. Mas na gusto nila ang dishwashing paste. So, kumain ako ng dishwashing paste. After soda ash na mix natin ng 3 minutes, kailangan mix na mix siya. Umiinit po ang soda ash, huwag po kayo magtataka. After nun, ilalagay na natin yung ating colorant. Nag-face mask po ako kasi naaamoy ko siya. Pumapasok siya sa ano. So, mix natin. Unti-unti. Mas maganda po yung consistency niya. So, ganyan po siya. So, haluin natin siya ng 5 minutes. Ilagay na natin yung scent.
scent. Okay. After 5 minutes, lalagyan natin ng hardener, pero hindi natin ilalahat. Kasi baka maging bato siya, nahirap. Siguro, ilalagay lang natin ng mabilis siyang tumigas, kaya kailangan mailagay na kaagad siya sa lalagyan. So, i-recap lang po natin, ha? Sa empty pail po natin, kailangan po natin haluin yung premix degreaser ng 1 minute. And then, ilagay po natin yung soda ash. Haluin po natin ng 3 minutes. Huwag kayong magtataka kung ang soda ash ay umiinit, ha? Kasi siya po ang tagatunaw talaga noon ng ating degreaser. And then, lagay po natin yung coloring natin at i-mix din po natin evenly. After po noon, ay ilagay natin yung cleaning agent natin. I-mix po natin thoroughly ng 5 minutes. After nan, ay ilagay po natin yung hardener, ilagay po natin o haluin natin ng 2 minutes. At ang panghuli ay ang ating scent. Yan. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating ginawang dishwashing liquid agad dito sa ating lalagyanan. Ito pong lalagyanan po ay 500 ml. So, para po continuous po sila, hinanda ko na po ang ating weighing scale. Dahil ito po ay mayroon din timbang, so try natin. So, mayroon siyang 25 grams. Ilagay na po natin sa tail para po maging 0 siya. So, ayan. Naging 0. Para nakita nyo naman. Yan. Naging 0 na po. 0 na siya. So, kailangan sure na natin na 0. And then, maglalagay po tayo ng dishwashing liquid kaagad dito sa ating lalagyanan. So, maglalagay po muna tayo ng 250. So, 250. It's 260 siya. Kasi masyadong malaki itong aking pinaglagyan. So, nasa 500. 500 na lang din natin. Okay. Tignan natin kung ilan na ating magagawa ng 500. Yan. Talagang 500 siya. And then, syempre, itapon plastic sa ibabaw. At saka natin siya. Mainit-init pa siya. Tsaka natin siya tatakpan. So, 500 grams po itong aking inalagay dito sa pail na ito. 500 grams. Meron pa po tayong isang lalagyanan, which is the 250 grams. So, try po natin ulit, ha? Okay. Kung ilan ang timbang niya? 9. So, ilagay natin siya sa 00. Po tayo o maglagay po tayo para sa mga 250 na grams. Tignan natin po siya. Okay. Ganyan 251. Para ipapako po muna ito at pabalikan ko po kayo para po sa costing naman ng ating dishwashing paste. Okay, natapos ko na po ipak ang ating mga dishwashing paste. Nakagawa po ako ng 500 grams na dishwashing paste at meron din po ako o nakagawa po ako ng 7 na 250 grams na dishwashing paste. So, kailangan po natin siya iwanan a jar o half covered kasi
kailangan pa niya mag-evaporate. Kasi kanina trinay ko po siyang takpan. Lumulobo siya kasi mainit pa yung ating soda ash. So, ito po yung ating ginawa. Mamaya po, or ang susunod po natin ay yung costing kung paano po natin ibebenta o yung SRP ng ating dishwashing paste. Medyo sa ganito pong lalagyanan na mayroong handle, medyo mahal po yung pagkakabili ko ng ganitong lalagyanan. So, pwede naman po kasi siyang i-refill. So, mas mura po yung dito na lalagyanan kasi para siyang lalagyanan lang ng food. Ipapakita ko po sa inyo. So, ang cute ng ating dishwashing paste na nandito sa canister na ito. At meron po akong ginawang sticker. Yan. So, may okidoki sticker tayo sa ating ito naman ang ating signboard sa labas. So, babalikan ko po kayo pagka na-compute ko na po ito para malaman po natin kung magkano po natin ibebenta yung ating dishwashing paste. First time ko pong gumawa ng dishwashing paste, kaya ay mai-market natin to yung reasonable price naman siya. So, okay lang. Magtutuos na tayo or magko-costing na po tayo. Babalikan ko po kayo para sa costing. Bye! Narito naman po ang costing ng ating dishwashing paste. Ang dishwashing paste raw materials ay nabili po natin ng 250, sama po natin ang shipping fee na 80 pesos. Ang total po ng ating puhunan ay 310. Nakagawa po ako ng 11 250 grams na dishwashing paste. Kung i-divide po natin ito sa 310 divided by 11 is equals to 28 pesos. So, meron din po akong ginawa na 500 grams. Ang 500 grams po ay papatak po ng 50 pesos. Isama po natin yung ating lalagyanan na 22 pesos. So, ang puhunan po ng 500 grams ay 78 pesos. Sa 250 grams po ay pwede po natin siyang ibenta ng 32 pesos. At ang 500 grams naman po ay maaari naman po nating ibenta ng 80 pesos. Hindi na po yun masama. Okay? So, sana po itangkilikin ninyo ang ating munting negosyo. Maraming salamat po. Bye-bye!